Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay nakita natin ang Bucks debut ni Damian Lillard matapos na maglaro ng 11 years sa Portland Trail Blazers. Hindi niya nga binigo ang mga fans dahil pinakita niya ang kanyang makakaya. Nagtala siya ng 39 points, 8 rebounds, and 4 assists, including 14 points sa last 4 minutes ng game. Easily, he could have 50 points. Madami pa nga siyang namintis na mga 3-point shots na very makeable o nakasanayan natin na naipapasok niya. Ganun pa man, ang impact niya nga ay way beyond sa 39 points na ito. For example, sa pick and roll, first play of the game may agad nga nag-blitz ang Sixers kay Dame dahil sa shooting nito. Ang resulta nga ay may runway si Giannis, dahilan kung bakit nag-collapse ang depensa ng Sixers. Kayang-kaya nga ito ni Giannis ipasa sa corners kung iisipin for an easier shot. Tingnan nyo na lang nga ito mga kaibigan, dahil sa limitless range si Damian Lillard, sobrang angat na ang depensa ng Sixers at kayang-kaya na din nga iwanan ng mas malalaking players. Kapag hindi ka naman umangat o nag-blitz, ito nga ang mangyayari. Ang pairing nila ni Giannis ay napakaganda nga ng epekto para sa kanila. Ngunit bukod sa kanilang dalawa, ang mga shooters and role players sa tulad nila Malik Beasley at Jay Crowder ay magbe-benefit ng sobra sa mga open looks na makukuha nila dahil sa atensyon na dala ni Giannis at Lillard. Ngunit ang pinakamalaking tulong nga ni Lillard sa team na ito ay nakita na natin kanina. Hindi na kailangan ibigay kay Giannis ang bola tuwing clutch time. Hindi na kailangan na si Giannis ang maunguna sa opensa dahil madalas nga ay ifa-foul lang siya kung saan 3 of 9 lang nga siya kanina sa free throws. Si Lillard nga ay nagpapatakbo ng opensa ng Bucks kanina tuwing clutch time at nagtala siya ng perfect 17 of 17 sa free throw line, including ang 5 sa last minute. Malaking addition nga sa Bucks ang clutch performance si Damian Lillard. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang kanina naman ay naganap din nga ang game ng Lakers at ng Phoenix Suns kung saan nakuha ng Lakers ang comeback win. Patungo sa fourth quarter ay lamang nga ng 12 points ang Suns nang magliyab si LeBron at magtala ng magkakasunod na puntos. Talagang takeover mode nga kanina si LeBron mga kaibigan. Pumasok sila sa game na ito na may minutes restriction si LeBron na 28 to 30 minutes per game. Well, mukhang hindi nga ito nasunod dahil naglaro nga si LeBron ng 35 minutes at hindi siya nagpahinga sa fourth quarter. And to be honest ay kinailangan nila ang bawat segundo nito. Kitang-kita nga sa plus-minus kung paano bumabagsak ang opensa ng Lakers tuwing nagpapahinga ang 4-time MVP. Magiging interesting na mga kaibigan kung paano magagawa ng Lakers na ilimit ang minuto ni LeBron upang manatiling fresh ito para sa playoffs at maiwasan ng mga injury. Dahil kung titingnan natin ang first 2 games sila, mukhang mahihirapan nga ang Lakers na manalo kung ililimit nila ang minuto ng soon-to-be 39-year-old LeBron James. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Bukas naman ang inaabangan na matchup ay ang rematch ng Miami Heat at Boston Celtics at ng Sacramento Kings at Golden State Warriors. Bakbakan din ng young teams sa Spurs at Rockets at ang defending champions Denver Nuggets kontra sa Memphis Grizzlies.